tayo sa pagbigay sa ating Diyos na buhay. Tayo po natin alalahanin na hindi kompleto ating pagsamba kung wala pong pagbigay po sa Diyos. Kasama po yan sa ating pagsamba sa Panginoon sapagkat yun po ang tinitinang ng Diyos para sa iyong mabukas ng mga pagpapala para po sa atin. Isa rin po yan ang tinitingnan ng Diyos kung gaano ba lalim ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos na tayo ay nananalig na sa lahat ng ating binibigay. So sa palataya tayo na ang lahat tayo ay ibabalik sa atin ng Panginoon. Alam niyo po na lahat ng sinabi ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga pinagaling na kung sila ay tumagaling, sinasabi niya na pinagaling kayo ng inyong pananampalataya. Amen. Kaya po sa ating pagbibigay, naroon po ang pananampalataya natin na ang ating ibibigay ay hindi po yan mawala ng kabuluhan. Amen. Amen. Nadala po natin sa ating mga buhay na kung ano po ating mga trabaho, kung tayo nagawa negosyo, alahan po natin na hindi lahat yan ay para sa atin. Meron po dyan ang Panginoon. Kaya po, nanap po tayo sa pagbigay sa ating Panginoon. At inanyahan po lahat ang kapagpasahin sa aklat po ng Hebreo. Sabi po din sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 4. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay inilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Amen. Kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen. Tingnan niyo po na sa buhay po ni Abel, siya po ay nag-alay ng mas mabuting handog sa Panginoon. At makikita po natin na binagap po ng Diyos ang kanyang handog isa inihandog ni Cain. Sapagkat pinili na ni Abel ang pinakamainam na bahagi ng kanyang inihandog sa Diyos. At doon po nasiyahan po ang Panginoon sa inihandog ni Abel. Kung kaya siya kinilala ng Diyos na isang taong matuwid. Sapagkat ang kanyang inihandog ay pinakamainam na doon sa kanyang mga alagang hayop. Nakita po ng Panginoon na sa pamitan ng pag-alay ni Abel, ang pinakamainam na handog, nakita niya na hindi po siya nilalamangan ni Abel. Amen. Kung kaya, inalugan niya yung handog ni Abel sa handog ni Cain. At naniniwala si Abel na ang kanyang ibinigay ng pinakamainam na handog, ito po ay babalik sa kanya ng Panginoon. Pananampalataya ang nag-udyo kay Abel para siya maghandog ng pinakamainam. Amen. Ipinapahagi po sa atin lahat, na tayo pananampalataya ng Panginoon. Kung tayo nagbigay sa Diyos, huwag po tayo mag-alintangan. Bagkus maniniwala tayo, mananampalataya tayo, ng taos puso na ibinigay po natin sa Panginoon, tiyak na yan ay gabalik na Diyos sa atin. At makikita po natin na sa ating pagbigay sa Diyos ng tapat, amen, makikita po natin na katulad ng ginawa ng Diyos kay Abel, tinawag siya ng Panginoon na isang taong matuwid. Ganun din po ang mangyayari po sa ating mga buhay. Kung sundin po natin ang Panginoon at pangalan po tayo ang pinakamainam na handog, diyan po natatawagin po tayo ng Diyos na matuwid. Ano po ang ibig sabihin ng taong matuwid? Di ba tumatakbo siya patungo sa kaligtasan? Amen. Amen. Isang bagay na dapat po natin tandaan na hindi lamang material na bagay ang babalik sa iyo ng Diyos. Isang bagay ang pinakamainam sa pagdiliw sa Panginoon. Dahil lumalakad ka patungo sa kaligtasan. Amen. Amen. Dahil titignan ka ng Diyos ay sa taong matuwid. Amen. Kumbaga, hindi binitisyo lamang ng material na bagay ang makakantan po ng isang taong binigay sa Diyos, kundi ang kaligtasan mo. Amen.
Katulad ng may ito na isang babae na taga-Hakina na sa ibang bansa kaya tayo. Siya ay isang babae na ang kanyang tahanan ay nasa isang malaking bundok. Ang bahay niya ay nasa paanan. Amen. At ang kanyang ikinabubuhay sa pay ng tatanim. Amen. At kanya po itong pinagdibili. Tuwing isang taong siya po ay bumababa sa bundok para dalhin ang kanyang ikapo sa misyon. At yun po ay hindi niya pinakalimutan habang siya po ay nabubuhay. Tuwing taon-taon, bumababa sa atin, nadala niya kanyang ikapo sa misyon. At sa kanyang pag-uwi, mangakon, sa kanyang pagtulog, nagising siya ng umaga na ginising siya ng matinding pagyanig. Amen. At nang lumabas siya, tinignan niya, pumutok yung vulkan. Yung initara niya pala ay vulkan po yung nasa taas. Alam niyo po na pag tingin niya na pumutok ang vulkan at nayayanig yung lupa at umaagos na yung lava. Yung mga nagbabagang putik at mga bato. Amen. Napakarami. Alam niyo po pagkakita niya ng gano'n, lumuhod siya sa Diyos, humingi siya ng tulong sa Panginoon. Alam niyo po ang ginawa po ng Diyos sa kanyang pananalangin. Pagdating malapit sa kanyang tahanan, naginuway po yung daan po ng lava. Kumanog siya. Amen. Nagway po yun. At ang kanyang tahanan at ang kanyang bananin ay nasa kaligtaan. Amen. At pagkalipas ng ilang minuto lamang pagdating sa baba, libo-libong may buhay ang nawalan ng buhay. At ang yung babae na yun na nagdadala ng kanyang ikapo sa misyon, iniligtas ng Panginoon. Amen. Alam niyo po sa pagbibigay po pala natin sa Diyos, katulad ng ginawa ng Diyos sa babae, hindi lamang yung kanyang ikinabubuhay at proteksyonan ng Diyos, pati po ang kanyang buhay. Amen. Amen. Kung kaya nagbuhay yung magalaban na nagbabaga, maraming itong mga may buhay na namatay, at yung nagbigay sa misyon ay iniligtas ng Diyos. Hindi lamang yung kanyang kinabubuhay na iniligtas ng Diyos, pati po ang kanyang buhay. Ibig po pala sabihin, sa pagbibigyan natin sa Diyos, pagtatap natin sa Panginoon, ito po ang tinitingnan ng Diyos, pakiingatan ng yung kinabubuhay, pati ang kanyang buhay. Amen. Kumbaga, wala pong luri kapag tayo nagbigay sa Diyos. Yan po ang ating dininisyon na makukuha, hindi lamang sa material na bagay gabay sa atin ng Diyos, kundi ang buhay mo na iingatan ng Diyos para ikaw ay makapagpatuloy na magdala ng ikaw sa misyon para maggamit sa paglingkod sa Diyos, sa pagligtas ng mga kaluluwa. Amen. Napakasarap. Amen. Diba? Nandito ka lang sa bahay. Amen. Pero nagiging ka sa Diyos. Nagaling naman yung ibinigay mo sa Diyos sa mga naghahayo. Pinagkagasolina. Nakarating ang pera mo. Pero sa nakaluwag iniligtas na Diyos. Palampakan po natin Panginoon sa ating kabuhay. Amen. Alam po naman natin na sabi ko ng Malakias, Kapitulo 3, versikulo 10 na magbubukas po ang Panginoon na mga bintana ng langit para po sa atin sa masaganang pagpapala. Amen. Yan po pangako ng Diyos. Kaya huwag po tayo mag-alinlangan. Manampalataya tayo katulad ni Abel na lahat ng ating binigay, ito po ay pagkatulog ng Panginoon. Dahil ang lahat ng mga bagay na sa lupa, may lahat ng may buhay, lahat ng pananim, ang panagmamayay po yan ay ang Panginoon. Amen. At kaya na Diyos ibalik sa ating lahat yan. Amen. At doon naman po sa ating pastor, sa aklat po ng Galatia, Kapitulo 6, versikulo 6, dapat bahagina ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Amen. Ang ating pastor ay nagtanim ng espiritual kung mga bagay ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kung kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan at nakarating sa atin ang mga pagpapala ng Panginoon. Kung kaya lahat ng ating kinabubuhay, dapat bahagin na naman po natin ang tagapagturo po ng Diyos. Amen. Amen. Tungkulin po natin yan kasi po yan nakasulat sa Panginoon. At alam niyo po doon sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 42, sino man mabigyan niya sa malamig na baso ng ito sapagkat siya aking alagad siya na siya tatanggap ng gantimpala. Amen. Kaya po huwag po tayong inayan, tayo pa ay magbigay sa Diyos
At alam po natin na protektuhan ng proteksyonan ng Diyos ang ating kinabuhay kasama po ang ating mga buhay at yan po na tayo po ay tatanggap ng pagpapala. Amen. Tayo po ay magay sa Panginoon. Tumayo po tayo lahat. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, ibigat umaapaw. Ibabalik, siksik, ibigat umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Amen. Sige po. Yan po natin ang kamay sa talibagay at unahin po natin ang mga pagdating inyong ibinigay. Hallelujah, my Jesus. Makalas pangalan ni Jesus mong Diyos na dito, ang pagdating ito ibigay natin mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoon. Sila ang Diyos ay naniwala at sumasampalataya ng lahat ng kanilang hinalay sa Panginoon ito po ay ibabalik ito po sa kanilang Panginoon sa sikwide at tumapaw pa ang Diyos. Ingatan mo po, Panginoon, kailang pagkatrabaho ng Diyos yung Panginoon na hindi tumasalatan ng balang ng kaaway sa pangalan ng Jesus. Pagpalain mo nawa bawat isa at kung mayroong hindi po hindi nagpagbigay, pagpalain mo nawa sa Panginoon, Panginoon sa sunod pong mga gawain, siya po ay makapagbigay din naman. Napatuloy ingatan na siyang hawak ng Panginoon. Salamat po sa iyo, Ama. Sa iyo, lahat ng papuri ko sa laman ng pagsamba sa pangalan ni Jesus Christ na nakarami ng tagapagligtas ang lahat ng mga kanyang sabi lang. At pinita po natin ang buhay na ito sa buhay po natin ng pastora.